Ito Pwede, sir. naman po si Butch Bartolome. Butch Bartolome, my sensei, my business mentor. Hey, good morning, good evening, and again, wherever you are, this is Butch Bartolome of the Business Mentor over Manila Times. Alam nyo ngayong umaga ay isang guest natin ay isang talagang lehitimo or orig na talagang lumaki sa streets of Binondo, Manila. And he's a very, very popular guy because he has an advocacy. Alam nyo advocacy niya? He talks through his camera, he talks through his blog and content. Mga ordinary things, and yet he makes them, bring them to life, you know. So, without further ado, ito po si John C. Good morning, John. How are you? Hello, yes. Magandang umaga po, Sir Boots. For the second time around, glad to be here. Hope Yeah. everything's okay. So, John, saan ka ba lumaki? Sa Binondo? Yes po, bale, hindi nga lumaki. Height ko, 5'4" lang. So, anyway, kidding aside. Yeah, dito sa Binondo ako lumaki. No? Nung lolo ko, pumunta ng Pilipinas, mga 1950s. Mhm. Then, ayun, dito na sa area kung nasaan ako ngayon, yung shop namin, motorcycle shop. So, nag-umpisa yun as parang karinderya. Parang kung alam niyo yung Chuanki. Yeah. Ganon na ganon. So, 70s, nag-shift into motorcycle, bicycle. And yun, hanggang ngayon. Okay. But paano ka naman nahilig sa blogging, sa using your camera, your skills? Paano ba 'yon? Kasi ang daming tao, paano ba lumago, naging popular si John C? Kasi lahat ata ng tanungin kong tao pag sinabing John C, yung blogger ba? So, teka nga pala, baka makikichismis ako sa iyo. Ilan na ba ang followers natin, John? 63 ba? 63,000. Double check natin para sure. Yeah, 63,000 po. 63,000 over how many years, John? Bale, nag-start yun, yung mga videos ko, parang mga 2023, mga ganun nag-start. Pero yung photos ko, I've been posting photos ng, photography around 2018. Ganon. 2019, nung naging mayor si Isko, may napicturean akong isang area na nilinis niya. Yun yung Cartilla, no? Cartilla ng Katipunan doon sa harap ng City Hall. Kasi dati sobrang dumi yun eh. Sobrang daming tambay, ang daming amoy tae. And then, the night after nila nilinis yun, pumunta lang ako. Like, kasi ang photography is parang anti-stress ko eh after dito sa shop. Medyo nakakapagod. So, mga pictures ko, puro gabi. So, eventually, pinicturean ko, ang caption ko doon, parang Disney movie na natalo yung villain, tapos naging maaliwalas. Natulog na ako noon, kasi midnight na. Paggising ko, ang daming message from Philippine Star, Manila Bulletin. Hindi ko lang alam kung baka pati sa Manila Times meron. Anyway, lahat ng media and ibang publishers nag-message sa akin. And then, ang daming nag-viral talaga yung post. Anong message sila? Ano yung parang, how can you summarize that message? Ano yung na-hit mong, kumbaga, nerve doon sa picture na yun? Ano kaya? From madumi to malinis, parang may pag-asa pa pala na malinis yung place na like parang sobrang dumi dati. So parang hanggang ngayon, yung mga pinopost ko, minsan may madumi, minsan may malinis. Parang binibigyan ko ng idea yung mga tao na itong place na to maganda sana kung gagawin nyo lang malinis. Kasi may mga
syempre nagtutour din tayo with mga tour guides natin from the last interview, no? Oo. Yun nga, sinasabi nga ng mga tao, wow, ang ganda pala dito, parang ibang bansa, ang ganda pala ng Maynila, parang ibang bansa. Pero what they didn't know, maganda talaga ang Maynila noon pa man. If Yeah. you look back, mga American era, diba, before World War II, sobrang ganda. Oo. But Ayun. eto ba sinasadya mo or talagang kinuha mo na nilitrato? I mean, was it really, you just got fond of it, you took a shot of it, and you posted it? Wala ka namang intention, right? I mean, you just wanted to say, eto yung before and after, ganun ba? Not really. So here's the story, no? Before I met this historian na nabanggit ko from the previous interview, Mm-mm. wala akong idea about sa history ng Manila. So this was maybe before 2022, mga ganon. Mm-mm. Nagpipicture lang ako. For example, Manila City Hall, Manila Cathedral, Binondo Church, ganon. Yung mga caption ko, ganon lang. Walang story. Puro ganda lang. Eventually, nung na-meet ko yung mga historian na friends ko, and sumali ako ng tour. Actually, yung isang tour guide niya, pangalan Kuya Butch din, sa Intramuros After Dark. Before yon. Okay. Doon nalaman ko yung mga history and bakit siya mahalaga. Then, I realized na parang kung hindi mo alam ang isang bagay, sabihin natin in this way. Kung natutunan mo ang istorya ng isang bagay or isang lugar, doon mo siya mamahalin, doon mo siya aalagaan. Kasi diba, parang alam mo yung story, ay mahalaga pala to. Ay dati pala siyang ganyan, ang ganda pala. Sinasayang pala natin yung ganda nitong lugar na to. So doon nag-evolve yung mga contents ko na may intention na siya to, kumbaga, make people realize na kumbaga may mind conditioning na, kumbaga ganun. Correct. Parang sinasabi mo na may pag-asa lahat ng bagay kung talagang merong willingness at saka commitment. Tama ba? Well, sa political will, pero sa atin, yun, parang commitment para sa... Correct. Tama. So parang nakita mo ngayon, through your pictures, you show the world what you see and what they can do kung talagang gagawin lang, di ba? Yung hindi ka naman nagra-rant, hindi ka naman nagreklamo, pero pinapakita mo lang, eto yun. Opo. At eto yung sana, no? Kasi maraming tao kasi sinasabi, alam mo, dapat eh. Ikaw, ang ginawa mo dapat picture, video. Yun ang ginawa mo, di ba? So, yun ang si John C. But again, from other, ano ba yung other pictures na ginagawa mo, other films? So, you ventured from photos to film. Kailan ka nag-venture ngayon to film, John? Okay. So, from puro photos, nung nasama ako sa Philippine Motorcycle Tourism, bumili ako ng camera. So, from dati, puro Huawei phones lang. Then, nung sinama ako sa tourism, Department of Tourism na yan sila Senator JV. So sabi ko, nakakaya naman, cellphone lang gamit ko. Pumunta ako ng Quiapo. Bumili ako ng first ever camera ko, Fujifilm. So eventually, picture. And then may isang friend ako na filmmaker, gumagawa siya ng mga commercial ng mga iba't ibang products. Sabi niya, damn, ang ganda ng camera mo, bro. Kailangan mo ng gawing hybrid yung ginagawa mo. Kumbaga mag-photo ka, mag-video ka na rin. Hindi ko kaya eh. Sige, try natin. Pinilit niya ako hanggang, okay, kaya ko pala. And then, doon nga, parang may mga nagsasabi sa akin sa tourism namin, mag-vlog ka na rin. Hindi ko kaya magsalita, nahihiya ako. Hindi ko kaya maharap lang ako sa camera or sa stage, kinakabahan na ako. Eventually, na-interview na ako sa Chinoy TV, no? Yeah. Tapos, after that,
iba-iba na rin yung nag-interview sa akin. Meron na sa TV Patrol din, dun sa advocacy natin sa recycling. Ayun, up to now, kahit pa paano, kaya na humarap sa camera. Kinaya pala, one step at a time, ika nga dyan, Yeah. di ba? So, Tama. but, alam mo, anong tingin mo ngayon sa social media? Kasi ang dami nagkalat na litrato, ang dami nagkalat na reel. Ano ba ang analysis mo ngayon? Ito ba ay may pag-asa pang maayos at wala naman sana mga nag-i-scam? Ano ba tingin mo ngayon? Kasi you're very involved in social media dyan. Ito napapanahon, no? Sabi nga doon sa Spider-Man movie, with great power comes great responsibility. They just have to be responsible on what they are posting. Kumbaga, gamitin nila yung platforms nila to do good things, to inspire, to do positive output na people can get to do good. Kumbaga, hindi puro kabastusan, puro mga kalokohan. Kasi 'di ba, parang yung mundo natin ang gulo na. Anong maiko-contribute mo para you can be entertaining, pero tingnan na yung mga actually may mga batang pupunta dito, street kids, pupunta sa shop namin. Minsan, Kuya Jancy, parang panood naman sa cellphone. Ang pinapanood ko sa kanila si Lance. This is Lance, kung aware kayo doon. Kumbaga entertaining plus educational. Ayun po. So para bang ngayon masyadong nag-absorb ang madla, sa social media compared to probably reading books or reading even newspaper, So para bang, I think tama yung sabi mo na responsibility is the name of the game. At saka, huwag na tayo magdumagdag sa kaguluhan sa daigdig, In other words, kasi is it really true that people are really affected psychologically of what they see in social media? But as a social media person, you're a blogger, ano ba yung ways how we can probably help in neutralizing paano? Yung iba naman, they have mental depression, right? I mean, I've seen a lot na nagkakaroon ng depression because they read or they see people na probably traveling. Ayan, ito naman po si Butch Bartolome. Butch Bartolome, my sensei, my business mentor.